Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. So, welcome sa ating Wednesday Word ngayong gabi. Isa natin ang sabi ng Bible sa John chapter 5. Ito yung tungkol sa isang lalaki na isa siyang lumpo. Ang term ng Bible sa kanya, he was invalid. Kumbaga, disabled. At siya ay umaasa na siya ay makakaranas sa kagalingan sa pamamagitan ng pagtambay niya doon sa malaking imbakan ng tubig. At ang sabi dito ng Bible, yung tubig kasi na yun, na malaking imbakan ng tubig, paminsan-minsan ay mayroon doong anghel ng Panginoon na bumababa at kinakalawkaw yung tubig. At pag nakalawkaw na yung tubig, ang sino mang unang lulusong doon ay nakakaranas na kagalingan. Meron isang lalaki dyan na for 38 years, siya ay nag-aantay na siya gumaling. Sabi ni Lord, gusto mo bang gumaling? Do you want to get well? Do you want to be well? Alam mo, tuwing pupunta ako sa baba, nauunahan ako lagi. Kaya, bago ako makarating doon, may nauna na sa akin. Kaya hindi ko nararanasan yung kagalingan. Alam, sabi ni Lord, tayo, tumayo ka dyan. Umuwi ka sa inyo. Yun. Tapos, pag uwi niya, napansin niya, nung pagtayo niya, nakalakad na siya, okay na siya. Tapos noon ay nagkita uli si Jesus. Yeah? Tignan nyo ha, second meeting nila nitong lalaking gumaling. Sabi ni Lord sa kanya, o yan ha, magaling ka na ulit. Sabi na, o umpisahan mo na, sabi niya, sabi niya, now you are well again. Yun ang term ng Bible eh. O ngayon na, magaling ka na ha. Sabi niya, huwag ka na uling gagawa ng kasalanan or something worse may happen to you. Si Lord hindi maramot eh. Pag nakita ni Lord yung sobra ng pag-aantay mo at sa kabila ng pag-aantay mo, nagtitiis ka pa rin na sa puso mo, alam mo si Lord lang ang inaasahan mo. Nakikita ni Lord yung mga panahon ng pag-aantay mo, yung mga gabi-gabing lumuluha ka na hindi alam ng katabi mo na ikaw ay umiiyak, na ba ikaw ay nakatagilid, yung mga luha mo nag-uunahan sa kabila, yung mga longing ng heart mo, yung mga parang kayo, hindi nila ako maintindihan, hirap na ako, mga sitwasyon sa buhay na ayaw mo na, gusto mo na makawala, pero wala kang magawa kundi mag-antay at magtiis. Alam niyo yung mga moment na yan, hindi ka kinakalimutan ng Diyos yan. Hindi ka niya hinahayaan na mag-isa dyan. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool. Sheep gate. Yung pintuan ng mga tupa kung tawagin. At dito, sabi ng Bible, ito ay surrounded by 5 covered colonnades. Ano yung 5 covered colonnades? Meron ditong isang malaking imbakan ng tubig. Tapos yung malaking imbakan na yun ng tubig, nakapaikot dyan ang 5 colonnades. Alam niyo yung colonnades? Para, kung tawagin sa sabang sali ng Biblia, portico. Alam niyo yung portico, balkonahe. Balkon yan. Kumbaga sa sinihan, balcony. Nakapaikot na ganun. Nasa gitna, yung imbakan ng tubig na yan. Ngayon, nakita ni Lord na ang dami nakatambay doon. Ang mga nakatambay doon, sabi ng Bible, verse 3, a great number of disabled people used to lie there. The blind, the lame, and paralyzed. Could you imagine yun ha? Sila-sila ang magkakasama doon. Sino-sino sila? Silang mga bulag, silang mga lumpo, at silang mga paralyzed, silang mga paralisado. At dito, nakita to ni Lord, sabi niya sa lalaki, gusto mo gumaling? Do you want to get well? Sabi niya sa 6. Sabi nung lalaki, Sir, I have no one to help me into the pool. Wala mag-akiya sa akin doon sa tubig na yon. Pagka kinalaw ko yun ng anghel, bago ako makarating doon, may nauna na sa akin. Papunta pa lang ako, iba nakalawkaw na nila, kaya sila yung gumagaling. So ngayon, 38 years na siyang nakatambay doon. 38 years siya nang tinitiis yung sitwasyon niya. Get up, pick up your mat, and walk. So dito, kung isipin nyo, no, napakadali na kay Jesus. A problem that had been with this man for 38 years was solved by Jesus just a snap of a finger. Just a snap of a finger lang, wow. Pick up your mat, go. Alam nyo, sa totoo lang, maraming problema tayo sa buhay. Pero minsan tinitiis natin yung idea na hindi masosolve niya.
Pero dito pinakita rito na kung lalapit mo talaga kay Lord, kilalanin mo siya, pwedeng magpagaling sa iyo. Kaya ayusin ni Lord yung solusyon na para sa iyo. Kaya niya ibigay sa iyo yung kasagutan na para sa iyo. Dito, tinitingnan dito ni Lord yung desire niya na gumaling. Pagod na, tumatandang to. 38 years. 38 years, hindi naman pagkapanganak, ganun agad, wala naman sinabi yung Bible. Sabi lang, this man was paralyzed for 38 years. Ikaw, ano mga tinitiis mo sa buhay, ilang taon na? Nakakailang taon ka na. Ang tingin mo ba yan, walang solusyon? Ang tingin mo ba dyan, yung problema mo ay hindi na maayos? Ngayon, ang himala, mayroon niyang pananagutan. Ang bawat pagsagot ng Diyos sa atin ay mayroon niya kaakibat na responsibilidad. Sa palagay mo ba, basta pinagaling ka lang ng Diyos, na ganun lang? Meron yung responsibilidad. Tell the whole world who healed you. Ipangaral mo sa ibang tao kung sino nagpagaling sa iyo. Sa tingin mo, ganun lang yon na ikaw ay sinagot ng Diyos ang panalangin mo na magkatrabaho si papa mo, magkaroon ng trabaho si mama mo, ganun lang yun. Pwede naman siya walang trabaho. Bakit naman ibang pamilya, walang mga trabaho mga magulang? Anong meron? Ano ang nakita ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo? Bakit sinusuplayan ng Diyos ang pangangailangan ng pamilya mo? Okay, so tonight, this is a message na very direct to the heart. Diretsahang usapan na pag-usapan na dito, ano yung mandato ng pagpapala? Bakit ang himalang pinapanalangin mo wala pa? At yung panalangin mo, alam mo namang sincere ka, pero bakit wala pa? Why God is making you wait? Pwede naman palang sagutin ng Diyos ang aking panalangin na sa isang kisap mata. O kaya snap of the finger lang. Pwede na. Kasi yung lalaki, wala pa nga sinasabi eh. Ang totoo niya, nang sinabi lang ni Lord, gusto mo bang gumaling? Hindi nga niya masabing opo Lord, gusto kong gumaling. At sinabi niya, Lord kasi, mababa pa lang ako, naunahan na ako eh. May mga nakakauna na sa akin, kaya bago ko makalawkaw, may mga pinagaling na ngayong anghel, ang si Lord, sa magitan ng pagkalawkaw ng tubig na yan. At sinasabi niya, Lord, I'm hopeless. I don't believe that I would be receiving a miracle anymore. Ganyan ka ba? Tinanggap mo na ba sa buhay mo na hindi ka na makakatanggap ng himala? Tinanggap mo na ba sa sarili mo na wala ka na talagang pag-asa? Tinanggap mo na ba sa sarili mo na nothing good is going to happen to you? Tinanggap mo na ba talaga? Meron tong mandate, the mandate of a miracle. Number one, tingnan nyo yung kanina pag-uusap nung sila'y muling magkita. So verse 14, ito sabi ng Bible, later, matapos niyang gumaling, nung himala, later Jesus found him at the temple. Nakita niya yung lalaki na sa templo na. Pagkagaling niya. And said to him, see, you are well again. Ba, tingnan mo nga naman. Nakita mo nga itsura mo na yan. Magaling ka na ulit. Again, merong again ha. See, sabi niya, you are well again. Later, Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Ngayon, ano yung first mandate? Ito, stop sinning or something worse may happen to you. Huminto ka na sa mga ginagawa mo kasamaan, kasalanan, mga bad habits, o baka hindi ka na gumaling. Or something worse may happen to you. The first mandate of a miracle is stop sinning. Unang utos ng himala ay huminto ka na sa paggawa ng masama. May mga taong kaya napahamak ay dahil din sa kagagawan nila. Bakit ba may mga lalaki na na-ospital, nagkaroon ng sakit na emphysema, nahirapang huminga? Bakit? Ano ang bisyo nila noon? Uminom ng alak. Yung mga alak na yan, sinira yung kanilang kidney, sinira yung kanilang lungs ng paninigarilyo. Bad habits. Ngayon, pinaghimalaan ng Diyos. See, sabi ni Lord, you are well again. Stop sinning. Sabi niya, or something worse may happen to you. Kumusta ka? Pagkatapos ng kasagutan ng Diyos sa panalangin mo, hindi ka naman huminto sa paggawa ng masama. Sa totoo niyan, pagkatapos mong magkaroon ng answered prayer, hindi ka na umattend ng Sunday, hindi ka na umattend ng Wednesday word, nagkaroon ka ng mga lakad, kasi lumakas ka eh. Gumanda yung katawan mo eh. Nagkaroon ka ng oras para magtrabaho, para mas kumita ng malaki, kasi malakas ka na. So yung mga bagay na dapat na para sa Panginoon, iniiwan mo na. Sabi ni Lord, that is a bad habit. The first
mandate of a miracle, stop sinning. Stop sinning. Ibig sabihin, tama na. Ihinto mo na ang iyong paggawa ng kasalanan. Alam nyo, sa Bible, sinasabi niya sa mga taga-Israel, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, turn from their wicked ways. Ibig sabihin, tatalikod sa kanila. Tapos, pag sila'y lumapit, then I will heal them, their land. Hindi lang sila. At sila'y pagpapalain ko. Ganon din tayo eh. Alam nyo, pag kami answered prayer tayo, lumalakas ang loob natin gumawa ng mali. Instead na lalo ka maging mababa, imbis na maging grateful ka sa Panginoon, imbis na lalo kang magpasalamat sa Diyos, ang nangyayari baliktad. Lumalakas ka para lalo ka makagawa ng mas marami pang mali. Dito sabi ng Bible, stop sinning. First mandate of a miracle, hinto mo lahat ng mali mong ginagawa, magbago ka na. Kasi sabi niya, you are well again. Magaling ka na ulit. O sige, bumalik ka ulit sa pagyoyosi mo. O ano mangyayari sa lungs mo, uubusin yan, yung lungs mo. Kasi bumalik ka sa paninigarilyo mo. Bumalik ka sa pag-inom-inom mo ng alak. Sisirain niya ng kidney mo. So yun sabi niya, you are well again. Pag hindi ka nagbago, something worse may happen to you. Halimbawa, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nag-a-attend ng church. Pero nakaranas ka ng himala sa Panginoon. Uy, magbago ka na. Baka susunod na panalangin mo, hindi na pakinggan ng Diyos yan. Itong anak ko ito, pagkatapos ng pagpalain, lalong nagkaroon ng lakas upang lumayo sa akin. Lalo siyang napariwara yata. Kaya minsan ang himala, kung titingnan mo, parang hindi deserve ng mga Christians pag hindi tayo nagbago. Kaakibat, kasama ng pagpapala ay ang pagtalikod sa masama. Yun ang hinahanap dito ng Diyos. Pag ginawang kanya ng himala, pinagpala kanya, may answered prayer ka, dapat, Lord, thank you po for the second chance. Magbabago na po ako, lalo ako maglilingkod sa iyo, lalo ako magsiserve sa iyo. Dapat ganun eh. Hindi nangyari. Lumalakas tayo sa bigay ng Diyos na himala. Hindi mo alam, lalo kang lumalakas upang gumawa ng mali. Sabi ni Lord, stop sinning. O magaling ka na ha. Magbago ka na, tuloy-tuloy na dapat yan. Yung pagiging Kristiyano ay may kasamang good habits dapat. Hindi tayo pwedeng mawala. So dito, ulitin ko ulit ha. Sabi dito ng Bible, the first mandate of a miracle is stop sinning. Hintuan mo na paggawa mo ng mali. Hintuan mo na paggawa mo ng kasalanan. Now, number 2, dito pa rin sa verse 15. Basahin natin. Ito pa rin yung verse 15. Ang sabi dito ng Bible, yung later part ng verse na yan, later Jesus found him at the temple. So nakita na ni Lord, itong lalaki ito na pinagaling niya, ba nasa templo na ngayon? Wala na siya doon sa kanyang pinuntahan dati na tinatambayan niya, na naghahanap siya ng kagalingan. Ayun, sabi rito ng 14, sabi ni Lord sa kanya, see, you are well again, nag-change ka na ulit. Nandito ka na sa templo eh. Iba nung una, nandito ka lang sa may tabi ng imbakan ng tubig. Ang kasama mo doon, the blind, the paralyzed, and the lame. Yung mga bulag, yung mga paralisado, at yung mga lumpo. Ngayon gumaling ka na, wow, ang ganda, natagpuan siya ni Lord sa templo. Kumusta ka? Nung gumaling ka, nung may himala ka, nung may answered prayer ka, matatagpuan ka ba ni Lord sa templo niya? Sa church ka ba niya matatagpuan? Saan ka ba niya matatagpuan? Ikaw lang makasasagot niyan. Pero sabi dito ng Bible, sabi ni Lord, nung magkita sila, stop sinning ha. Tama na paggawa ng mali. Hintuan mo na yan. Or, may warning. Or, something worse may happen to you. Number 2, na sinasabi niya, second mandate of a miracle is not only yung stop sinning. Now, let's observe the very first verb na sinabi ni Lord dito sa kanya nung magkita sila sa templo. Verse 14 ulit. Later, Jesus found him at the temple and said to him, sabi niya, nagkita uli sila nitong lalaki pinagaling niya at sinabi niya sa kanya, ano sinabi niya? See, that's the first word. Verb yan ha. See, you are well again. Oh, nakita mo na. Nakita mo na. Magaling ka na ulit. Nandito ka na sa church. Nasa templo ka na ulit. See? So number 1, stop sinning. And number 2, start seeing. Umpisahan mo ng pagmasdan ang ginawa ng Diyos. Start seeing. Una, stop sinning. Number 2, start seeing.
Sabi ni Lord, see? Nakita mo na? O baka hindi mo nakikita ginawa ko sa iyo, ha? See? You should not be going back to your old habits. See? Baka hindi mo nakikita, may nakikita ko sa iyo. See, you are well again. Pagmasdan yung mga sarili niyo. Ano sa palagay niyo ang itsura niyo ngayon kung wala si Lord sa buhay niyo? Yun yung wala si Jesus. Kung paano kung hindi na alam halimbawa si Lord sa buhay mo, tingin mo na sa kakaya ngayon. Pagmasdan mo sarili mo. See, sabi ni Lord, wow, ang gwapo mo ngayon. Wow, tingin mo kung hindi kita sinamahan, tagumpay ka kaya sa pag-aaral mo? Kung hindi kita sinamahan, pagmasdan mo, tingnan mo. Sabi niya, see, kung hindi kita sinamahan sa trabaho mo, baka tanggal ka na naman sa trabaho mo. See, paano kung hindi kita pre-promote? Sa tingin mo, makakabayad ka sa mga dapat mong bayaran. See, grabe si Lord, oh. Pinamumukha niya sa iyo, yung ginawa niya sa iyo, na matuto ka mag-appreciate. Look at yourself. Or let us look at ourselves. Alam niyo, pag tinignan niyo mga sarili niyo, kung magiging honest ka lang, iiyak kayo. Oo, iiyak ka talaga. At sabihin mo, Lord, salamat po. Lord, thank you for this chance. Lord, salamat po. Kasi kung wala kayo sa buhay ko, hindi ko alam kung nasan ako ngayon, Panginoon. Lord, salamat po at pinakinggan mo yung panalangin ko para sa pamilya ko, para sa asawa ko, sa mama ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko. At saka yung mga panalangin ko, Lord, salamat, Lord, sinagot mo. Kaya lang hindi mo napapansin yun eh. Kaya ibinalik sa inyo, Lord, see, nakita mo yung ginawa ko sa iyo? Start seeing. Pagmasdan mo ginawa na Diyos sa buhay mo. Baka hindi mo napapansin ha, kung anong ginagawa ng Lord sa iyo, baka hindi ka sensitive. Ang gusto mo lang gawin, ay mga bagay na gusto mo lang gawin. Hindi mo makita yung pagkilos niya, kaya ibinabalik ni Lord sa iyo. Start seeing. See, tingnan mo. Magaling ka na ulit. O nakita mo, sinagot ko yung prayer mo nung nakaraan. Di ba, may request ka sa akin, sinagot ko nung nakaraan. See? Pero stop sinning. Kasi ang sinasabi niya, hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo sa mata ng Diyos, patuloy kang gagawa ng kasalanan. Patuloy kang sasalungat sa Diyos. Pagmasdan mo yung sarili mo, kung ano-ano na mga improvement na ginawa ng Diyos sa buhay mo, kung ano-ano mga sakit na ang pinagaling ng Diyos sa buhay mo, kung ano-ano kompromiso na ang nagkaipit-ipit tayo na pinakikialaman ka ng Diyos. See? Baka hindi mo nakikita eh. See, sabi niya, pagmasdan mo. Paano kung hindi kita binigyan ng karunungan? Paano ka makakapagtrabaho ng matino? Paano kung hindi kita binigyan ng karunungan, makakapagnegosyo ka ba? See? Tingin mo nga ipapasa mo yung exam nyo? Baka doon ka pa rin sa dati mong grade o year na pag-aaral. I supplied everything to you. See? Nakita mo ba yon? Grabe. Alam niyo, pinagmamasdan ko itong verse na ito. Iyang-iya ako sa Panginoon. Pinamumukha sa atin kasi ang dami nating bulag. Ang dami nating bulag. Ang dami nating nagbubulag-bulagan. Alam mo nang kay Lord galing yan, kay Lord galing yan. Pero yung ginagawa natin is the opposite from what God is expecting from us. Yun ang ginagawa natin, yung kanyang mga ayaw. Kaya sabi niya, look, may warning. Stop sinning or something worse may happen to you. Baka hindi ka na makarecover. 38 years kang naghihirap. Inayos kita. At ngayon magaling ka na. Tumapang ka. Ngayong pinagpala kita, nawala ka sa ayos. Dito sinasabi nila, pagbasdan niyo, sabi niya, see, you are well again. Di mo nakita, okay ka na uli ngayon. Okay na uli kayo ng pamilya mo. Okay na uli kayo ng kamag-anak mo. Okay na kayo uli ng inutangan mo. That's why, pag tinignan mo to, grabe si Lord. Kasi dami natin bulag. Hindi natin nakikita yung pagkilos niya. We are not that sensitive enough to see what God is doing. So tingin mo, may bibili mo yung mga dapat mong bilhin kung hindi kanya pinagyan ng trabaho? Hanggang ngayon, yung iba, last year pa, wala pang trabaho hanggang ngayon. Yung iba, lahat na nag-iyak sa Diyos. Wala pa rin sagot ang Diyos. Learn to appreciate the kind of perspective that God wanted to put in you. Gusto ka lagyan ni Lord ng makalangit na pananaw sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Pagmasdan mo sarili mo, see, you are well again. Okay ka na eh. Ang dami kong ginawang pagkilos sa'yo. Sana ma-appreciate mo yan. Sana makita mong ginagawa ko sa'yo. Huwag puro reklamo. Kasi alam mo dito, tanong sa kanya ni Lord, gusto mo bang gumaling?
ang kanya isinagot, reklamo. Ramdam na ramdam mo yung pagiging desperado. Lord, titiis na lang ako kasi Lord, alam ko, ito lang ang paraan para ako gumaling. Pero wala, lagi ako naunaan eh. Pababa pa lang ako, may nauna na. Pero dahil alam niya, magagaling siya doon, he stayed for 38 years. Pero nung mag-encounter siya doon sa miracle maker, yung gumagawa ng himala, mismo si Lord, with a snap of my finger, he was healed. Ang tindi lang nito, mayroong expectation si Lord sa bawat himalang binibigay niya sa buhay natin. Kaya wag mong babaliwalain ang answered prayer. So dito ulitin ko lang ulit, the mandate of a miracle, number 1 is stop sinning. And number 2 is start seeing. Naku, ipasok natin sa kukote natin yan, pasok natin sa puso natin yan. Hayaan mo ang bawat sulok ng isip mo ay pasukan ng ganitong pananaw. Start seeing yourself on what God did to your life. Kaya walang himala eh. Kasi hindi mo alam ang gagawin mo sa himala. Ang tingin mo, deserving ka. Pero pag nandiyan na, pinababayaan mo yung opportunity na i-share sa buong mundo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Bakit nagkaroon ng himala? Bakit nagkaroon ng answered prayer? Kaya nga tatanungin na, up to what extent you're willing to tell the whole world of what God did to your life? Actually, yun yung pangatlo natin. Nung siya ay gumaling na, kinontra na siya ng mga Pariseo. Sino ba yung nagpagaling siya, panahon pa naman yun ng araw ng Sabat, bawal gumalaw, bawal magtrabaho. Kaya abot-abot ang persecution na inabot dito ni Jesus. Kaya ngayon, kinausap nila nitong mga priest na to, itong lalaki na pinagaling. The man went away, yung lalaki, umalis na siya, and told, sino sinabihan niya? And told the Jewish citizens? No. He told the Jewish leaders. Grabe sobrang tapang Hindi lang to neighbor, Jewish neighbors, hindi. Ang sinabihan niya, Jewish leaders, na ang alam natin sa kanyang kultura, pag araw ng pamamahinga, bawal kang gumalaw. Isip bawal kang magtrabaho, bawal kang kumilos. Ngayon, sabi rito, the man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who made him well. Ipinagkalat niya doon sa mga pinuno, mga leader ng mga Hudyo, na si Jesus ang nagpagaling sa akin. Yan, kapos na naman tayo dyan. Minsan, nung mga himala si Lord, sinasarili natin. Dito, nakatayo siya na binabahagi kung sino ang nagpagaling sa kanya. Nakatayo siya na nagpapahayag ng ginawa ng Diyos. Kumusta ka? Wednesday word na, nakahiga ka ngayon eh. Wednesday word na nakahiga ka ngayon, nakataas pa paa mo. Doon lalaking to, pagkatapos ng answered prayer, nakatayo siya na pinangangaral sa mga leader ng mga Hudyo. Si Jesus ang nagpagaling sa akin. Alam ba ng sanlibutan? Alam ba ng kapitbahay nyo na kaya ka na-promote sa trabaho dahil kay Lord? Alam ba nila na kaya ka nakagraduate dahil kay Lord? Alam ba ng mga kapitbahay mo na kaya ka nakakabayad sa bahay dahil kay Lord? Alam ba ng mga kapitbahay mo yon? O ang tingin mo hindi, magaling ako magtrabaho. Ako lahat yan. Akin yan. Dito, grabe He was there standing, sharing that it was Jesus. O sa'yo, kumusta ang answered prayer mo sa trabaho, sa negosyo, palagay na natin sa pag-aaral. O sino magaling? Ako yun, hindi si Jesus yun. Ako magaling. Magaling ako mag-review. Ang ganda ng aking yung pattern ng aking reviewer. Kaya ako magaling. Tandaan nyo, ito lalaki to, 38 years na siya nagsasuffer. Nakita ni Lord yung hirap ng kalooban niya. Alam ni Lord yung hirap ng kalooban mo eh. Alam ni Lord ang mga hirap ng kalooban natin. Alam na alam. Kaya dito, tingnan nyo, ang tanong ni Lord, gusto mo gumaling? Alam ni Lord, ipagkakalat nitong lalaking to kung ano ang kayang gawin niya eh. Alam mo, pag nakita ni Lord, willing kang i-share kahit na kanino kung anong ginawa niya sa'yo, pagagalingin ka niya. Sasagutin niya. Magkakaroon ka ng himala kahit ngayong gabi. Pwede ka magkaroon ng himala pag nakita ni Lord na ituturo mo siya na siya nagpagaling. Hindi yung kung sino-sino yan ng mga tao. Kung ituturo mo, ipangangalandakan mo sa buong mundo, it was Jesus who healed me. Si Jesus ang sumagot sa panalangin ko. Pag nakita ni Lord sa heart mo yun, aayusin ka niya eh. Paghihimalaan ka ng Diyos, gagawa siya sa buhay mo. Kasi alam ni Lord yung buhay nitong lalaking to eh. Alam niya to, pag gumaling to, hindi nito ililihim na ako yung nagpagaling. Halos hindi na nga siya makilala nitong lalaki to kasi
pagkatapos pagalingin ni Jesus, tumalilis agad si Jesus eh. Halos hindi na nga niya nakausap ng matagal eh. Hindi nga niya naka-sharing na matagal eh. Hindi nga niya nakakwentuhan na matagal si Jesus eh. Hindi nga sila nakapag-Starbucks dito ni Jesus eh. Hindi nga sila nakapag-kumustahan man lang eh. Wala eh. Tumalilis si Jesus, pero ang isang maganda doon, alam, kilala nitong lalaking ito kung sino ang nagpagaling sa kanya. E tanong kita, kilala mo ba kung bakit ayos ang buhay mo? Ayos ang buhay ng pamilya mo, ay lahat. Ayos ang trabaho mo, bakit kahit may problema sa trabaho, naaayos mo? Why? Maybe sa isip mo, grabe, ganun pala yun, ano? Oo, ganun yun. Kasi si Lord hindi gagawa ng himala ng basta-basta lang. Kailangan maging kasangkapan ka ng Diyos sa pangangaral sa ibang tao na mayroong Jesus na nagpapagaling. Na si Lord ay totoo, na si Lord ay buhay. Kaya wag na wag kang magpe-pray ng himala na ang pagkatapos ng himala, maghihiga ka. At wala kang gagawin sa himala na yon. Tapos wala kang balak magbago, tapos gusto mo ba gawa makatanggap ng credit? Eh hindi, kaya naman naging okay kasi matalino ako eh. Nag-aral ako, magaling ako, may training ako, may seminar ako eh. Ako yun. Alam, pag nakita ni Lord yun, kalimutan mo himala. Dito nakita ni Lord yung 38 years na nagsasuffer. Alam ko, ipangangalandakan ito sa ibang mga tao na ako nagpagaling sa kanya. Kaya you can see the initiative of Jesus. Kitang-kita mo na si Lord na nagkusa at nag-alok. Gusto mong gumaling? Aba, kung ako yung lalaki, syempre naman ano, kung ikaw yung lalaki na gumaling, sabihin mo, mas madaling ipangaral si Lord na siya nagpagaling kaysa magtiis ako doon na masama ang aking katawan at hindi gumagaling for 38 years. Anong gusto mo? Bumalik ka sa dati? O ipangaral mo si Jesus na siya nagpapagaling? Tell the whole world that it is Jesus that is doing miracles in your life and in your family. Pakita mo sa mga tao. Kalimutan mo yung sarili mo, hindi ka magaling. Si Lord. Laging si Lord. Lord, salamat po at tama ang takbo ng isip ko. Alam niyo, pag namali ang takbo ng isip natin, nakakatakot tayo kausap. Dito, masalamat tayo sa Panginoon kung gaano kabuti ang Panginoon. Dito pinapakita lang niya, kahit gaano katagal na ang iyong mga tinitiis, may solusyon. At ang solusyon na yon, si Jesus pa rin. Ang tanging solution natin, si Jesus pa rin. God is the only solution in every impossible situation. Siya lang. 38 years, hopeless na. Sagot ng isang wala ng pag-asa yon. Gusto mong gumaling? Lord, hindi pa nga ako nakakagawa. Nahaunaan na ako. Nakita ni Lord, ito magiging grateful ito. Ito matututong magpasalamat sa akin. Ito, isishare nito sa ibang tao na ako yung nagpagaling. Sige. Sabi niya, tumayo ka. Umuwi ka na. Tama na, pagtambay dito. Ako gumagawa ng himala. Uwi ka na. Kapag uwi niya, doon pa lang sa pagtayo niya, kita na niya ang himala. With a snap of a finger, God can make a miracle. Question, do you know the mandate of the miracle? Alam mo ba ang mandato ng himala? Kung hindi mo alam, pilitin mo unawain ngayong gabi itong mga sinasabi ko upang paghimalaan ka ng Diyos. Gusto mo ng himala? Makinig kang mabuti sa salita ng Diyos. At kahit pag pinost na natin ito, balik-balikan mo to. Bakit wala akong himala? Pag-aralan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Be willing to be God's instrument. To be standing, sharing what God did to your life. Ito yung lalaki ito. Sabi natin, the third mandate of a miracle, sharing that was Jesus who made him well. Lord, lulusong pa lang ako, Lord. Naunahan na ako eh. Pag pinagmasdan niyo yung kanyang salita, himig ng pagkawalan ng pag-asa. O sige, sabi ni Lord, let's simplify. Sabi ni Lord, don't go over there anymore. Just go home. Uwi ka na. Huwag ka nang pumunta doon, makikalaw-kaw pa kasi hindi mo kaya. Ganito gawin natin. Buhatin mo yung mga dala mo at umuwi ka na. Alam nyo, it takes a lot of trust to do it. Teka muna, nandito nga yung resulta ng himala eh. Ba't mo ako pinauwi? Alam ko dito ako makakakita ng himala. Ba't mo ako pinauwi? Alam niyo, minsan pag may utos si Lord, hindi mo alam, God is trying to simplify your life. Ayaw lang natin makinig. Kung minsan nakakala natin sa utos ng Diyos ay pahirap. Ang utos ng Diyos is to make your life easier.
Sige, tama na pagtambay dyan. Uwi ka na. Hindi niya alam, sabi lang pag uwi mo, tatayo ka. Sabi niya, pick up your mat and go home. At doon siya gumaling. Kita niya yung paggaling niya. Grabe, sabi niya, si Jesus ang nagpagaling sa akin. Ano yung atin ditong conclusion? Ang conclusion natin ganito, you will never go wrong in trusting Jesus. You will never go wrong in trusting Jesus. Hindi ka magkakamali kapag sa Diyos ka nagtiwala. Sabi ni Lord, sige tayo ka na. Buhatin mo yung mga dala mo. Kung tayo yun, magre-react tayo eh. Teka muna, ba't ako bababa? Ba't ako alis? Dito nakita ko yung mga himala dito. See, bisan ayaw natin. Kasi meron tayong mga kapit pa sa ibang bagay na ating inaasahan. Kumisan, alam nyo, hinahayaan ng Diyos na masagad ang GCash mo. Hinahayaan ni Lord na masagad ang iyong ATM upang matutukong sa Kanya lumapit. Kapag tayo ay meron pang mga iba pang mga options, may iba pa tayong inaasahan, hindi ka 100% nasusunod kay Lord. Itong lalaking ito, yun ang inaasahan niya eh. Yung kalawkaw ng anghel doon sa malaking imbakan ng tubig. At nakakakita ko ng himala, Lord, may resulta dito ako. Hindi ko aalis dito. Binibila ko na ngayon pang 39 year ko eh. Kasi 38 years na siya nun. Pero alam niyo sinabi ni Lord, buhatin mo yung gamit mo. Pick up your bed and go home. Ang hirap nun. Ang hirap nun. But he trusted Jesus. Impossible situations are times for trusting God. Sabihin yung mga imposible sitwasyon ay mga panahon na dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, tonight, gusto sabihin sa inyo, ang Diyos natin hindi maramot, hindi siya maramot. God can show miracles. Ipakita mo lang sa Diyos na kailangan mo siya. Pakita mo lang kay Lord, Lord, ikaw lang inaasahan ko, wala nang iba. Lord, ikaw lang. Kahit ano sitwasyon, kahit madami kang pera o wala, pakita mo kay Lord, Lord, ikaw lang talaga. Lord, hindi itong ATM na to, Lord, hindi itong negosyo, hindi itong sweldo na to, hindi itong ipong na to, Lord, hindi ito, hindi rin itong mga taong to, Lord, ikaw. Lord, ikaw. Lord, ikaw. Hindi maramot si Lord. Kaya niya ibigay. Pero ipakita mo kay Lord, Lord, ikaw lang kailangan ko. At willing ka na ipangalanda ka sa mga tao na si Jesus ang pumilo sa'yo. Kaya ka nagkaganyan. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating message. Amazing grace.